Ito ang GMA Regional TV News. Libo-libong deboto ng Senyor Santo Niño ang nakibahagi sa tradisyong Penitential Walk with Jesus sa Cebu City. Yan at iba pang abangang aktibidad sa Sinulog Festival sa ulat on the spot ni Femarie Dumabok ng GMA Regional TV. Fem? Sara, hindi nga nagpapigil sa ulan ng libo-libong deboto ng Senyor Santo Niño dito sa Cebu City na sumama sa Penitential Walk with Jesus kaninang madaling araw. Kahit pa may naranasang pag-uulan kaninang alas 3 ng madaling araw, nagsidatingan ang mga deboto sa assembly area sa Fuente Osmeña Circle. Ang taunang Walk with Jesus ang hudyat ng pagsisimula ng 9-day novena para sa 460th Fiesta Senyor. Mapabata man o matanda, karamihan sa kanila may bitbit na imahin ng Senyor Santo Niño at kandila. Alas 4:20 ng madaling araw nang simula ng prosesyon at matapos ang mahigit isang oras, dumating ang imahin ng Santo Niño sakay ng karosa sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Hindi mahulog ang karayom sa Pilgrim Center dahil sa dami ng mga deboto. Pagdating ng karosa, agad na sinimula ng unang misa na pinangunahan ni Reverend Father Andres Rivera Jr., OSA, ang rektor ng Basilica Minore del Santo Niño. Dahil nasa 5,000 lang ang maximum capacity ng compound ng simbahan, hindi na nakapasok ang maraming deboto na mas pinili na lang na manatili sa labas ng simbahan para makadalo ng misa. Sa palibot ng basilika, may itinayong LED wall para makita ang kaganapan sa loob ng Pilgrim Center. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto, nag-deploy ng police, BFP at AFP at force multiplier sa loob at labas ng simbahan. May mga medical station at personnel rin sa paligid at sa loob ng compound ng basilika. Sara, halos kada oras ang isinasagawang misa nobinaryo hanggang alas 7 ng gabi sa loob ng 9 na araw. At sa susunod na Biyernes, January 17, gagawin ang Mispong Walk with Mary at traslasyon at susunod ito ng Fluvial Procession sa Sabado, January 18. At sa January 19 naman, gaganapin ang taunang Sinulog Grand Parade. Viva Pit Senyor! Sara? At Femarie Dumabok ng GMA Regional TV. Tiniyak ng World Health Organization, walang kakaibang outbreak pattern sa mga respiratory infections sa China. Ayon sa WHO, karaniwan ang tumataas ang kaso ng acute respiratory infection sa China tuwing winter season. Una na ring sinabi ng Department of Health na walang dapat ikabahala kaugnay sa umano'y international health concern na kumakalat sa social media. Sa datos ng DOH, mas mababa ang naitalang influenza-like illness sa bansa noong Disyembre kumpara sa naitala noong 2023. Patuloy ang paalala ng mga health experts na manatili na lamang sa bahay kung may sakit para maiwasan ang hawaan. Dahil po sa lagablab ng apoy, halos pundasyon na lamang ang natira sa bahay na yan sa California sa Amerika. Kabilang yan sa daan-daang bahay at gusali na natupok sa wildfire doon. Nagsimula pa ito noong Martes at kumalat na sa libo-libong ektarya ng lupa. Pahirapan pa ang naging pagkontrol sa wildfire dahil kinulang ang tubig ng mga bombero sa ilang lugar. Hindi bababa sa 2 ang nasawi. Mahigit 100,000 residente naman ang kinailangang lumikas. Patuloy ang pagdating ng mga debotong gustong magsimba sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. At kasunod niyan, marami pa rin po yung mga nakumpiskang gamit na bawal na dalhin sa loob ng simbahan. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, katatapos-tapos lamang ng ika-21 Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. Sa likuran ko makikita nyo ay ang patuloy na pagbabasbas. Tuwing after the Mass, nagbabasbas po ng mga deboto na dumalo po sa misa. Ito pong karamihan na nakikita po natin ngayon ng mga deboto dito sa may Plaza Miranda ay sila naman po yung dadalo sa susunod na misa at papasok sa loob ng simbahan para sa ika-22nd Fiesta Mass. 33 Fiesta
Mass lahat ang kabuuang bilang ng mga misa ngayon pong pista ng Poong Jesus Nazareno 2025 mula alas 3 kahapon para sa 33 taon ni Jesus sa daigdig. 32 rito ay dito gaganapin o ginaganap sa Quiapo Church at yung isa naman sa Quirino Grandstand kung saan ginanap ang Misa Mayor. Walang patid nga, gaya ng sinabi mo, ang dating ng mga deboto rito sa Quiapo. Katunayan, as of 9 a.m. umabot na sa 25,750 na deboto ang dumating at nagsimba na rito ayon sa Nazareno Operations Center ngayong araw pa lang. Yung kaninang binabanggit ni Father Robert ay mula pa nung alas 3 kahapon. Pero mas marami pa ang bilang dahil hindi tumitigil ang datingan ng mga deboto, puno ang simbahan at meron pang mga nakatayo rito sa Plaza Miranda. Yung mga naririto ay di na sumama sa traslasyon, hindi naman daw mababawasan ang sidhi ng kanilang pananampalataya kung hindi sila makasama sa prosesyon. Meron nga tayong nakausap kanina mula pa Lucban, Quezon, meron din mula pa sa Samar, pero talagang nagbiyahe para makadalo ng misa ngayong pista ng Quiapo dito sa Quiapo Church. At sa dami nga ng tao, mayroon tayong naabutang nahimatay na agad naman nilapatan ng first aid. Bawat naman papasok dito sa simbahan ng Quiapo, dito lang pwedeng dumaan sa may Villalobos Street at kailangan dumaan sa mobile scan trailer at walk-through metal detector. Napakarami nga ng mga nakumpiskang mga bawal sa simbahan gaya ng mga matatalim na bagay, gunting, katala, liabe at napakaraming mga lighter. So kung ayaw nyo po makumpiska at baka hindi nyo na po mabawi yan, wag nyo na pong dalhin yan pag pupunta kayo dito sa Quiapo Church. Kahit naman na maaraw ngayon at kanina medyo maambon-ambon, hindi natitinag ang mga deboto na isinasa puso ang tema at mensahe ng Nazareno 2025. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus, pagsunod na walang reklamo, buong pagpapakumbaba at mapagparaya. At yan ang pinakahuling sitwasyon ngayon dito. In a while ay magsisimula na po ang ika-22 Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Pinabulaan na naman ni Manila Mayor Honey Lacuna ang ilang sinabi ng dating garbage collector ng lungsod na Leonel Waste Management Corporation. Muling iginiit ng alkalde na inabandona ng Leonel ang kanilang obligasyong maghakot ng basura mula pa noong December 30, batay raw sa mga ulat ng barangay. Ito'y kahit hanggang December 31 pa ang kanilang kontrata. Una na yang itinanggi ng Leonel. Hanggang bukas, January 10, ang ibinigay na deadline ng alkalde sa mga bagong kinontratang garbage collector para hakutin lahat ng mga nakatambak na basura sa lungsod. Kaugnay naman po sa bayarin, nilinaw ni Lacuna na walang 561 million pesos na utang ang Manila LGU sa Leonel. Dumaraan daw sa proseso ang disbursement o paglalabas ng pera para bayaran ang kumpanya. Sabi pa ng alkalde, nabayaran na ang para sa unang 4 na buwan ng 2024 at meron na ring pondo para noong Mayo at Hunyo. Anya, hindi ito masasabing utang kundi due and demandable, gaya raw ng nakasaad sa pinirmahan nilang kontrata. Wala pang sagot ang Leonel sa mga dagdag na sinabi ng alkalde ukol sa mga bayarin. Samantala, Bantay Bulkan po tayo, 3 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon kahapon. Ayon sa PHIVOX, tumagal ang mga yan ng ilang minuto hanggang halos 2 oras. Sa nakalipas na 24 oras, 21 volcanic earthquake naman ang nangyari sa Canlaon at nagbuga ito ng halos 5,600 tonelada ng asupre. Mga indikasyon daw yan ng magmatic unrest o pananatili sa Alert Level 3 ng Canlaon. Pinaghahanda ng Office of Civil Defense 6 ang mga residente roon dahil posibleng pumutok ulit ang bulkan. Ang Negros Occidental Provincial Government naman, tinitingnang long-term solution ang permanenteng relokasyon sa mga nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone ng Canlaon.